sa araw at gabi. Kami inyong makakasama, puso't isipan, ituon mo na Sa parang buhay ang aming dala, sa panalangin ay kasama ka. Sa oras ng katotohanan, suliranin mo'y maiibsan. Mga problema mo'y malulunasan, kung mga payo ay magtitindan. Halina't pakinggan aming kaibigan ng panawagan. Sa oras ng katotohanan, suliranin mo'y maiibsan. Mga problema mo'y malulunasan, kung mga payo ay magtitindan. Halina't pakinggan aming kaibigan ng panawagan. Sa oras ng katotohanan, suliranin mo'y maiibsan. Mga problema mo'y malulunasan, kung mga payo ay magtitindan. Halina't pakinggan aming kaibigan ng panawagan. Sa oras ng katotohanan. Magandang hapon, nagbabalik ang PTV News Break. Pinagtibay ng Court of Appeals ang kasong homicide laban kay Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Ito ay matapos sa basura ng Appellate Court ang apela ni Pemberton na baliktarin ang kasong homicide kaugnay sa pagkamatay ng transgender Filipino na si Jeffrey Jennifer Laude noong October 2014. Sa naging desisyon ng CA Special 16th Division, kulang sa merito ang motion for reconsideration na inihain ng kampo ni Pemberton. Kaugnay nito ay natasan ng CA na magbayad si Pemberton ng 4.32 million pesos sa pamilya ni Laude para sa nawalang ipon ng biktima. Bukod pa rito ay ang 30,000 pesos na exemplary damages at may 155,000 pesos para naman sa actual damages. Nasintensyahan si Pemberton ng 6 hanggang 12 taong pagkakakulong ng Olongapo Regional Trial Court matapos siyang hatulan ng guilty sa pagpatay kay Laude. Si Pemberton ay kasalukuyang nakadetene sa isang restricted facility sa Armed Forces of the Philippines. Sa ibang balita, pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang motion to leave to travel abroad ni Senador Sherwin Gatchalian para dumalo sa isang energy forum sa Germany. Kumuha tayo ng karagdagang detalye mula sa aming kasamang si Sweden Velado. Sweden. Maraming salamat, Princess. Sa Japan nga, magpapalipas ng Semana Santa si Senator Win Gatchalian matapos pagbigyan ng Sandigan Bayan ay hiling niya na makasamang magbakasyon ang pamilya doon mula 12 hanggang 16 ng Abril. Sa parehong motion for leave to travel abroad, hiniling ni Gatchalian na payagan siyang magtungo sa Germany mula April 22 hanggang April 30 para paunlakan ang imbitasyon ng isang non-profit organization na dumalo sa kanilang energy forum. Bilang chairperson ng Senate Committee on Energy, inaasahang makakatulong ang programa para masusing mapag-aralan ni Gatchalian ang iba't ibang mapagkukunan ng enerhiya sa bansa, kabilang ang nuclear at renewable energy. Ibinasura na ng Sandigan Bayan 4th Division ang mga kaso ng graft, malversation at violation of banking regulations laban sa Senador Oktubre noong nakaraang taon. Subalit ang final na desisyon ay kasalukuyang inaapila pa sa tanggapan ng Ombudsman. Para sa PTV News, Sweden Velado. Maraming salamat, Sweden Velado. At siya po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Antabayanan mamaya ang PTV News mamayang alas 6 ng gabi. Para sa PTV News Break, ako po si Princess Habiba Saripauda. Magandang hapon. ASEAN enforces a rules-based community that ensures our people enjoy human rights and freedom. A community
that adopts a comprehensive approach to security and resolves differences and disputes through peaceful means. The region recognizes and respects shared values, norms, and the fundamental principles which will make ASEAN more united and cohesive. The community aims to strengthen its engagement with other external parties, as well as respond to global developments and the ever-changing demands of the international arena. The ASEAN, as powered by its member states, seeks to build and create a more conducive environment towards a progressive world. Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood.